Usapang self-love. Yun, ah. Nadinig mo na ba yan? Kasi kung hindi pa, tara, pag-usapan natin. Future natin sobrang taas. Prangkana, no? Parang napakadali lang gawin yan. Sabihin mo lang, yes, mahal ko yung sarili ko. Syempre naman. Syempre naman, mahal ko yung sarili ko. Pero nung biglang tumahimik, nung mag-isa na lang ako, tinanong ko yung sarili ko ng, mahal ko ba talaga ang sarili ko? Doon ko na pinakiramdaman talaga yung laman ng puso ko. Doon na naglabasan yung mga taong nanakit sa akin. Mga taong mahal ko pero sinaktan ako. Sabi ko, bakit ganon? Mahal ko yung sarili ko pero bakit parang nakakulong ako? Naisip ko, pwede palang mas importanteng patawarin ko muna yung sarili ko bago ko sila patawarin. So nung ginawa ko yan, doon ako parang nakalaya. So that is self-love for me. Yung wala kang daladalang bigat sa puso mo. Siyempre, hindi lang yun ang meaning ng self-love sa akin. Tatlo yan. At ginagawa ko yung self-love na yan tuwing meron akong mga wins. Small or big wins. Weekly, meron akong self-love. Wag po kayong malito, magkaiba po ang self-care sa self-love. Pag sinabing self-care, ito yung nagpapagupit ka, nagpapa-facial, nagpapalinis ng kuko, naliligo, kumakain sa tamang oras, nag-exercise. Yan ang self-care for me. Pero pag sinabing self-love, yun nga yung lagi mong patatawarin yung sarili mo. Okay? At meron pa akong 3 technique na ginagamit sa self-love. Ito yung reward yourself. Ginagawa ko to kapag may wins ako, small or big. Weekly yan. Para maiwasan ko yung self-sabotage. Yung tipong bibili ako ng mga bagay, regalo ko para sa sarili ko. Gaya ng bagong damit, sapatos, pabango, kahit ano. Kahit anong bagay na magpapaalala sa wins mo. Kung medyo malaki ang wins mo, halimbawa, bili ka ng sasakyan. Bili ka ng bahay. So, bakit mo siya ginawa? Actually, is an anchor for me. Para tuwing makikita ko yung sasakyan ko na yon, maaalala ko yung big wins ko. Maaalala ko na ganun ko siya ginawa at kaya ko siyang ulit-ulitin pa. Kaya dumadami yung wins ko. Kasi meron akong anchor ng self-love ko sa things. Pangalawang bagay ng self-love ko is yung experience. Ito yung magta-travel ka, experience mo yung dagat kasama yung family mo, with time, alam mo yon. Sobrang sarap nun. Hindi lang sa family time, kundi sa sarili mo. May form ng self-love na nabubuo doon. Pwede rin mag-check-in ka sa mga 5-star hotel. Experience mo kung anong feeling ng pumasok sa 5-star hotel. And ang malulupet, kung wala kang pera, wala kang pang beach, wala kang pang check-in sa mga 5-star hotel, sa mga nagbebenta ng mga sports car, pasok ka doon kahit wala kang pera. Hindi ka naman mamatahin doon kasi lahat ng tingin ng tao doon may pera. So experience mo lang, upo ka, pakiramdaman mo lang yung sasakyan at ikaw. Pakiramdaman mo na balang araw magiging sa akin to. Pakiramdaman mo yung pakiramdam na yon. That is form of self-love for me. Kasi kakaibang experience yon. At lagi kong tatandaan yung pakiramdam na yon kapag tinitira ko na yung mga challenge ko, yung mga goals ko. So, I'm very motivated dahil doon. At number 3 is yung growth. Pag sinabing growth, ito yung nag-aaral ako, nag-expend ako ng time sa knowledge. Mga bagong bagay, gaya ng pag-attend sa mga seminar, sa leadership training na pinuntahan ko kay Sir MJ, yan. Yung pagbibili ng mga libro sa mall, yan. Wala kang pambili, meron namang YouTube, University, at meron pang libreng AI ngayon, di ba? So, sulat mo lang yung title ng book, i-explain niya sa'yo. So, maraming paraan ng self-love for growth development. Nasa sa'yo na lang yon. Kung sa'yo, yun yung mga bagay na magpaparamdam sa'yo na mahal mo yung sarili mo, gawin mo. Kaya ang assignment ko sa'yo ngayon, practicein mo na yung self-love na yan. Ulitin ko, number 1 is patawarin mo na yung sarili mo. Tandaan mo, past na yan. Wala na yan. Nakaraan na yan. Hindi mo na yan kayang baguhin.
Pero kaya mong baguhin yan gamit ang present time mo. Patawarin mo na para gumanda yung future mo. Okay? Number 2 is bumili ka ng mga bagay na magpapaalala ng mga wins mo. So, naka-anchor yan dyan. Number 3 is yung experience mo yung mga bagay na hindi mo pa na-experience. Pakiramdaman mo yung feeling na yon kasi yun yung magiging motivation mo sa pangarap mo. Number 4 is growth development. Yon. So, napaka-importante niyan para hindi ka malamangan ng mga taong mapangsamantala. Yun lamang. Maraming salamat. Sana may natutunan ka at gawin mo na kaagad yan. Execute mo na yan. Kasi baliwala lahat ng pinanood mo kung hindi mo lang din yan gagawin. Yun lamang, tatandaan mo kung di yan pang international level. Huwag na natin yan pag-usapan. See you in my next video. Bye-bye. Follow na. Kung bago ka lang sa channel na to, mag-follow ka na para like updated sa mga bagong upload ko. Bye-bye. See you in my next video. Amoy hot, future natin sobrang taas.